Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukumentuhan ni Kamanong. Ito po, meron naman tayong kukumentuhan ulit mga katambay dito po sa isang balita na isa rin pong putok na putok po sa balita at social media. Ito na naman pong ICC. Sa kabila po na tinuldukan na po ito di umano ng Pangulo na hindi po tayo susunod o hindi tayo miyembro ng ICC. Pero po ngayon mga katambay, nagbabago po yata di umano ang desisyon o ng sinasabing idea na naman ng Pangulo di umano dahil parang nagpaplano o may mga plano sila na muling sumama o magmiyembro muli dito po sa sinasabing ICC o tinatawag na International Criminal Court mga katambay na sinasabing umuusig po kay dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs niya po mga katambay. Ito po, painggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Naghahanda ng briefer ang Department of Justice para kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling maglabas ng arrest warrants ang International Criminal Court tungkol sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, tatalakayin ang lahat ng posibleng senaryo at legal na hakbang, pati na ang implikasyon kung babalik sa ICC ang Pilipinas. Kasunod ito ng sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nasa Hunyo posibleng ilabas ang warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Dati na iginiit ni Pangulong Marcos na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas na kumala sa Rome Statute noong March 2019. Sa peace rally sa Dumaguete City nitong Martes, nagsalita ang dating Pangulo tungkol sa ICC. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Yan po mga katambay, medyo pinutol po ng balita yung salita po ni dating Pangulong Duterte, mga katambay, kakapiranggot. Yun nga po ang pinagtataka rin po ni Kamanong na ang ating Pangulo, di umano, kung ito po mababago na naman po ang kanyang sinasabing desisyon na wala na pong karapatan ng ICC sa ating bansa dahil hindi naman tayo una miyembro niyan. Ngayon po, tatalakayin na naman po sa pamumuno po ng DOJ. Magbibigay po ng mga senaryo po ang DOJ kung ano po ang maaari pong gawin muli o ibalik o sumapi muli ang ating bansa sa ICC, mga katambay. Kung ito po ay, mangyayari, mga katambay, lalo pong sa tingin ni Kamanong, hindi na po paniniwalaan po ang Pangulo ng ating bansa dahil po sa mga desisyong pabago-bago mga katambay. Di po ba? At ang isa pa, parang binastos mo po ang korte ng ating bansa na nagpa-function po ang ating mga korte. Lalo po ang Supreme Court, mga katambay, nagpa-function ang ating batas. Para naman sinupalpal mo ang ating mga korte at Supreme Court ng Pilipinas pagka inasa mo ang sinasabing wala namang kaalam-alam sa nangyari sa ating bansa, lalo sa war on drugs na naganap. At talagang aminado naman po tayo at hindi naman lahat mga katambay dahil unang-unang hindi sasang-ayon po dyan, yung mga addict, yung talagang nasaktan po sa pagiging war on drugs. Pero kung katulad naman ni Kamanong na isang normal na tao at pangkaraniwang mamayan na hindi talaga panatiko ng mga droga, talagang, masaya ang inyong lingkod sa nangyari po sa war on drugs dahil naging mapayapa ang mga barangay, ang mga syudad, ang mga bayan, probinsya ng 6 na taon, di po ba? Naging malaya po tayo. At ang natatakot po ng mga panahon na yun, drug addict, drug lord ang talagang takot sa gobyerno. Ngayon po, bumabalik na naman po ang addiction, lumalaganap na naman po nagpapasukan na naman po ang droga sa ating bansa. Talagang tan-tan o tunilada po ang nakapasok po. At talagang napakarami at nagbabalikan po ang mga addiction sa ating bansa, sa mga barangay natin. Buhay na naman po sila at ang natatakot na po ngayon ay ang normal na tao katulad ni Kamanong
takot na naman po sa mga addicted. Kaya ito po ang isa pong masakit kung ang isang presidente ay pabago-bago ang desisyon, isip na walang pinali. Tinuldukan niya na po ito, di umano mga tamay, tinuldukan niya na itong issue ng ICC. Pero ngayon po, pumuputok na naman po dahil dito po sa mga sinasabing pasabog, di umano, ng dating senador na si Antonio Trillanes. Nakala mo pong talagang kontrolado niya po ang buong Pilipinas, lalo po ang ahensya ng Korte Suprema ng bansa, talagang kontrolado ni Antonio Trillanes, mga katambay. Talagang kung magdesisyon si Antonio Trillanes, ang dating senador, parang siya ang may control lahat ng batas. Mga katambay. At parang siya ang may hawak ng Pilipinas kung siya talagang magbaban at magbagsak ng balita na kesyo ang dating Pangulong Duterte ay nalalapit na ang pag-aresto itong darating na July o anumang buwan yan, mga tambay. Ang ano lang po natin yan, ang komento ko lang, subukan, pwede naman nila subukan po yan, papasokin ng ICC at tingnan po nila at pulsuhan po ang taong bayan. Taong bayan po talaga kasi ang magsasaysay po nito, mga tambay. Ito pong gagawin nila kung talagang ang Pangulong Marcos talagang babalik dito sa sinasabing pagsapi muli at pinag-aaralan na naman muli. Diyan po magkakasubukan, mga tamay. Ang mga Pilipino po ay gising na, mga katamay. Alam po ng mga Pilipino kung ano po ang nangyari at ginhawa, ibinigay, lalo sa mga normal na tao, ang war on drugs. Masakit lang po ito sa mga panatiko at talagang drug user at talagang ginagawang negosyo ang droga. Sila po ang nasasaktan po rito at sila po ang talagang galit na galit po sa war on drugs. Pero yun nga sinasabi ko, yung normal na tao katulad ni Kamanong, kailanman hindi nagsisi, nagkaroon ng war on drugs ang ating bansa, mga katambay. Di po ba? Sa amin, talagang ganun po talaga, may collateral damage. Dahil po nung panahon na yon, talagang involved po lahat. Involved, pati po na sa kapulisan. Matataas na, ranggo ng kapulisan. Mga politiko, ginagamit po. At meron pa po nga mga nakulong. Di po ba? Na talagang naging sangkot yan. Yung iba po, nagsilayasan po dahil takot po na sila'y makulong. Nagliparan po, umalis po ng Pilipinas. Napakarami po. At marami rin pong namatay na talagang ginawang, negosyo ang droga, politiko, at marami pang iba. Dahil nabunyag po sila lahat. Kaya, yung mga sinasabing patayan, involved din po ang mga involved na mga pulis po dyan, mga general, di umano. Sila rin po, mga politiko. Dahil magkakaturuan po yan, di ba? Kaya bago po mangyari yon, gagawa na ng aksyon yung mga ganong sangkot na involved puro na linisin din po nila yung makakasira sa kanila. Di po ba, mga tambay? Ganon lang po yun eh. Pero sa mga majority ng Pilipino, bakit hindi nyo po i-survey yan? Di ba? I-survey nyo po kung ang mga Pilipino ay galit sa war on drugs. Hindi po kay Antonio Trillanes lang tayo bumabase ng masama ang war on drugs sa mga sinasabi aktivista, sa mga makabayang black at kung ano-ano pang mga, galit di umano sa war on drugs. Bakit hindi po taong bayan ang tanungin? Mahilig din po tayo mag-survey, di ba? Bakit wala tayong natatanggap o nababalitaan na merong isang survey company na nag-survey about sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte para malaman natin yung figure kung talaga ito ba ay masama na hindi nagustuhan ng majority ng Pilipino, lalo na mga talagang talamak sa mga barangay, yung mga barangay nila, di ba? Taong bayan. Ang tatanungin dyan, hindi po mga politiko na katulad ni Antonio Trillanes, mga tamay, hindi po siya. Tayo po ang magdidesisyon dyan kung nagustuhan ba at nakatulong ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya okay po yan. Tama po yung sabi ni Pangulong Duterte. Wala pong naitulong ang ICC sa ating bansa. Wala silang naitulong sa problema natin, mga katambay. Yung paglaganap at pagiging talagang narko ang ating bansa pagdating sa droga nung siya umupo. Talagang napakatalamak sa buong bansa ang droga. Di ba, mga katambay? Kaya tingnan natin, ang mga tao naman kasi, mga Pilipino,
gising yan eh. Hindi lang kumikibo, nananahimik. Kaya sa nakikita ni Manong, ihintayin lang po yan. Yung sinasabi ni Antonio Trillanes, si dating senador, ihintayin lang po ng taong bayan yan. At taong bayan mismo ang magdidesisyon yan, mga katambay. Hindi po si Antonio Trillanes, mga katambay. At ang Pangulo, tingnan lang natin kung ano magiging desisyon ng Pangulo dyan na pabago-bago di umano ang isip at desisyon ng Pangulo. Hindi natin malaman kung, kung saan papunta ang kanyang mga desisyon na ngayon sasabihin niya sa mga susunod na araw, buwan. Iba na naman ang kanyang sasabihin. Iba po ang Commander-in-Chief natin, mga tambay. Ibang-iba sa dating Commander-in-Chief na si PRRD, mga tambay. Ibang-iba. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na siyempre po, bago po tayo magpaalam, nagte-thank you po ako sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Kinokomentuhan ni Kamanong. Muli po, ingatan nawa po mga tambay. At tis-tis lang po. May pag-asa pang makabawi at makabangon na ating bansa. Paalam! Bye-bye!